Hindi lahat ng nanay kayang iligtas ang anak niya. Akala ng marami, kapag nanay ka, may kapangyarihan ka sa lahat na kaya mong pigilan ang anak mo sa mga maling desisyon na gagawin niya. Na kaya mong iligtas sa mga problema, sa sakit, sa pagkakamali. Paano kung ginawa mo ng lahat at wala na ka nang maibigay, kundi dasal at katahimikan? May mga nanay na tahimik lang, hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil pagod na silang masaktan. Ako ay isang nanay na tulad ng karamihan, na naniniwala na ang pagmamahal ay sapat na para maging maayos ang lahat. Lumaki ang mga anak ko na minahal ko ng gusto. Kahit hindi ko man naibigay lahat, nagsikap ako, nagtrabaho, at nagtiis ng hirap. Nagtatrabaho kahit may sakit. Akala ko sapat na yon. Pero dumating ang panahon na unti-unti kong nakita ang pagbabago. Hindi na sila yung batang kayang pangaralan sa simpleng salita. Hindi na sila yung madaling yakapin para kumalma. May mga tanong na hindi na sinasagot at puro kasinungalingan. At ang mga desisyon na mali. Masakit bilang nanay dahil gusto natin silang maayusin at pigilan at iligtas sa mga maling desisyon na ginagawa nila. Paulit-ulit akong nagpapaalala, paulit-ulit umiintindi, hanggang dumating sa puntong kahit anong sabihin ko ay baliwala na. Sa gabi, tahimik akong umiiyak dahil takot akong baka may mangyaring masama. Takot ako na baka kasalanan ko. Takot ako na baka nagkulang ako bilang ina. Hanggang isang araw, napagod na rin ang puso ko. Napagod sa kakaisip, sa kakahabol, at napagod sa pakiramdam ko na ako na lang ang lumalaban. At doon ko naintindihan ang isang masakit na katotohanan. May mga laban na hindi kayang ipaglaban ng magulang para sa anak. May mga desisyong kailangang panindigan ng anak. Kahit mali, masakit, at kahit may kapalit. Doon ko piniling umatras, hindi dahil sumuko ako bilang nanay, kundi dahil ayokong tuluyang mawala ang sarili ko. Pinili kong manahimik, magdasal, at maghintay. Araw-araw kong kinakausap ang sarili ko. Hindi ako masamang ina. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko. Hindi ko na kontrolado ang lahat. Mahirap, sobrang hirap para sa isang inang sobrang nagmahal at binuhos ang lahat ng buong buhay para maging mabuti ang mga anak. Pero naisip ko, ang pinakamalalim na pagmamahal ay hindi yung paghawak, kundi yung pagbitaw at pagtitiwala na balang araw matututo rin sila. Ito ang aral. Hindi lahat ng nanay kayang iligtas ang anak. Hindi ibig sabihin ay kulang ang pagmamahal. Minsan, ang papel natin sa mga anak ay hindi yung ayusin ang lahat, kundi manatili lang bukas ang puso para kapag handa na silang bumalik, ang pagiging nanay ay hindi sukatan ng tagumpay ng anak. Ito ay patunay ng pagmamahal na kahit masakit ay patuloy pa rin. Kung ikaw ay isang nanay na tahimik, pagod, naguguluhan at patuloy na nagdadasal, nakikita kita. Para sa mga inang piniling magmahal kahit hindi sigurado ang bukas, pinapaalala natin sa isa't isa na ang mga nanay ay hindi perpekto, pero tunay ang pagmamahal.